Nang marinig iyon, inilatag ni Zia Miao ang mga rules. Sorry, ang mga highest paying quests ay lahat hell difficulty demon extermination missions. Masyadong delikado para sa mga newbies. Maaari ka lang magsimula sa mga non-A ranked quests. Itinuro niya, iyan ang pinakamababang rank doon. Tamang-tama, lumakad si Long Ji ng mayabang na may malaking blade. Kaka-rating lang at gusto na agad ang highest paying quest. Hindi alam ang kanyang puwit mula sa kanyang siku. Sumingit ang isang babae sa tabi niya, ang mga highest paying quests ay lahat great demons. Kahit ang pinakamalakas na cultivator sa Say City ay hindi maglalakas loob na tanggapin ang mga ito. Bobo ba ang batang ito o ano? Hindi sila pinansin ni Yipiang, salamat. Titingnan ko, sumagot si Zia Miao, walang anuman. Pagtingin sa kanyang pag-atres, sumanghal si Long, tulad ng lahat ng sakam na mga nubes, magtatapos ng masama. Nang makita siyang nakatitig ng Blanca sa quest board, lumakad si Zia Miao at nagtanong, nakita kang nag-alinlangan ng matagal, nag-aalala ka ba na masyadong mahirap ang mga unranked quests na ito? Bago siya makasagot, inaliw niya, huwag kang matakot. Kunin mo lang ang unang matapang na hakbang na iyon. Mapagtatanto mo na ang mga low-level monsters ay hindi nakakatakot. Ang quest board ay nagbabasa, 10 pares ng Biao Tusks 5 copper coins, 5 Yang Lang Horns 20 copper coins, Fragments of Maya ni 6 na Inyo Tails 7 copper coins. Patuloy na nagsalita si Xiao Miao tungkol sa kanyang mga iniisip, bawat newbie ay lumalaki ng unti-unti. Bagaman lahat sila ay hindi mapakali sa una, maging matapang lang. Pagtingin sa rankang board, hinikayat niya, isang araw, maaari kang maging isang malakas na tao sa Demon Extermination List. Pagkatapos maghintay kay Xiaomi na matapos, ipinaliwanag ni Yipiang, nakatayo lang ako rito dahil napakaliit ng mga reward para sa mga unranked quests na ito. Nagsasayang ng aking mahalagang oras. Sinulyapan niya ang mga rank 1 quests, exterminate the bloodbath sa paligid ng Lingshan 30 silver, eliminate 7 corpse-eating fish sa MAOI 20 silver, hanapin ang nawawalang heirloom jade pendant 10 silver, eliminate the snake swarm sa Shi Valley 10 silver, eliminate the demon apparitions na lumilitaw sa Lee Village 15 silver. Pagtingin sa kanila ng may pagtataka, nagkomento siya, okay ang mga reward para sa mga rank 1 quests. Ano ang mga kondisyon upang tanggapin ang mga ito? Ngumiti si Xia Miao at sinabi, ang nakakagulat na numero, kumpletuhin ang 500 unranked quests. Nang marinig ito, malungkot na sinabi ni Yip, ang Demon Extermination Hall na ito ay karaniwang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga newbies na kumita ng pera. Maghahanap ako sa ibang lugar sa city. Kinakrus niya ang kanyang mga kamay at lumabas. Nagtataka, dapat ba akong pumunta sa Blacksmith Guild o? Bigla, sa pinto, nakita niya ang isang kakilala. Sumigaw si Yipiang, Zansei. Nang makita siya, ngumiti si Yip, sect leader, anong pagkataon? Sa wakas ay dumating ka na sa Demon Subjugation Hall. Sa wakas ay nahintay kita. Tiningnan siya ni Yipiang nang may pagtataka, sino ka? Nang marinig ang walang puso na komento na ito, galit na sumigaw si Zansei. Araw-araw tayong umiinom ng magkasama at nakalimutan mo na ako. Nang marinig ito, itinuro niya ng nasa sabik, naalala ko na ngayon. Ikaw ang 10,000 year Altar Sect Disciple Senior Brother Z, tama. Nagalit si Xiao Zansei sa kanya ngunit nagtanong pa rin, naaalala mo yan ng napakalinaw, ha? Aalis ka na ba? Malungkot na sumagot si Yipiang, newbie ay maaari lang tumanggap ng mga unranked quests. Masyadong mababa ang reward, kailangan ko lang umalis. Nang marinig ito, humakbang pasulong si Xiaoanxi at inakbayan siya. Kung talagang kinakapos ka sa pera, dadalhin kita upang gumawa ng rank 1 Demon Extermination Quest. Ngunit medyo mataas ang risk. Pagbabalik kay Yipiang sa loob, nagtanong siya, hindi ko lang alam kung kaya ng puso mo ang ganoong stimulating quest. Hindi sumagot si Yipiang ngunit nagtanong, maaari ba tayong mag-party up upang magbahagi ng mga quests? Pagtingin sa quest board sa itaas, sumagot si Zanshi, tama iyan. Ang Bloodkite Willow Hill Clearing Quest na ito ay angkop para sa mga newbies na walang lakas. Dadalhin kita para gawin iyan.
Ngunit napansin ni Yipyang ang isang pulang linya at sinabi, hindi interesado. Gusto kong gawin ito. Dumilim ang mukha ni Zan, masyado ka nang lumalabas sa linya. Talagang hindi. Ito ay isang super difficult red quest sa rank 1 category. Ang pinakamataas na death rate. Hindi pwedeng tanggapin. Si Yip ay nag-aalala lang sa reward isang gold coin. Ang ibang mga rank 1 quests ay napakaliit ng bayad. Patuloy ni Zan, pero sa level na ito, natatakot ako na hindi kita maprotektahan ng buo. Pinayapa siya ni Yipyang, huwag kang mag-alala. Napakagaling ko sa pagtakas. Nang marinig ito, walang pagpipilian si Zan Shi kundi tanggapin ang quest na iyon. Sige, tandaan, safety first. Thon Song, hanapin at puksain ang 30 rank 1 demon beasts. Sa lalong madaling panahon, lumabas sila ng Sei City. Nakatayo sa city gate, nagsimulang magsalita si Zanzi, baguhan ka sa demon extermination. Hindi mo alam kung gaano ito delikado. May tungkulin akong ipaliwanag ito sa iyo ng malinaw upang hindi ka mamatay ng walang kabuluhan. Sumang-ayon si Yipi, pasensya na sa abala, Senior Brother Zhao. Si Zanzi ay parang isang wise guy na naglalabas ng mga knowledge bombs, 70% ng mundong ito ay monster territory. Ngunit ang mga humans ay hindi lang basta-basta susuko at mamamatay. Ang mga monster slayers ang ating resistance. Naaalala ang mga nakakatakot na monsters, idinagdag niya, gusto ng mga monsters na gawing wasteland ang natitirang lupain ng tao. Ngunit lumalaban tayo upang bawiin ang atin. Pag-iisip sa mga matatapang na warriors, sumigaw si Shaon, kaya ang mga ligaw na lugar sa paligid ng mga tirahan ng tao ay patuloy na binabawi ng army o malalaking slayer groups. Tayo, ang mga small-time slayers, ay naglilinis lang. At delikado pa rin iyon. Pagkatapos ay binalaan niya, tandaan, damaykit ka sa akin. Huwag kang lumihis o masusunog ka. Sumang-ayon si Yipyang, walang problema. Hanggat ang mga monsters ay nagkakahalaga ng pera, hindi ako lilihis. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Shaowan, Yip. Master Yip. Lumingon si Yipyang sa kanya at ipinaliwanag, nagbibiro lang. Fair na, lumakad sila patungo sa Bone Scar Village, ang lugar upang gawin ang kanilang misyon. Sa paligid dito, may mga taong pabalik-balik at mga sundalo rin. Isang sundalo na nakatayo doon ng Lam-Ingalinga, nagpapaalala sa lahat, danger zone. Bawal pumasok maliban kung ikaw ay isang monster slayer. Sumusunod sa yapot ng mga monster slayers, Lam-Ingalinga rin si Yipyang sa lugar na ito. Bigla, sinabi ni Zanzi, hindi ko alam kung bakit, ngunit may pakiramdam ako na ang village na ito ay medyo kakaiba. Nagtanong si Yipyang, talaga. Nagsimulang magkwento si Zia Zanzi, narinig ko na marami sa mga slayer sa village na ito ang biglang namatay. Si Yipyang, na iniisip pa rin ang mission, ay sinabi, madali lang ang mission na ito. Kung papatayin natin ang 30 monsters, aalis na tayo rito. Nang marinig iyon, agad na binalaan ni Shaowan, Master Yip, huwag mong maliitin. Napakahirap nito. Kung madali lang, hindi nila ito bubuksan sa napakaraming slayers ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi niya, na mukhang lubos na naguguluhan, group missions ay para sa mga pagkakataon na may lumalabas na matitinding monsters upang matulungan ang bawat isa. May dalang ho sa kanyang balikat, casual na sumagot si Yipyang, nakita kong may mga sandata kayo. Nakalimutan kong magdala ng akin, kaya kinuha ko na lang itong ho sa ngayon. Nang marinig ang walang pakialam na sagot na iyon, naisip ni Zia Wanzi sa sarili, hindi ko sana dinala ang clueless guy na ito sa ganoong delikadong lugar. Habang hinahabol si Yipyang, sumigaw si Zia Wanzi, Master Yip, teka. Ngunit sinabi lang ni Yipyang, kailangan nating bilasan upang matapos. Hingal na hingal at pagod, pinaalalahanan ni Zanzi, safety first. Nasa wild wastelands tayo, tandaan. Maaaring lumitaw dito ang mga spiritual realm monsters. May dalang ho sa kanyang balikat, naisip ni Yipyang sa sarili, kahit si Ling Roushu ay hindi kayang talunin ng isang spiritual realm monster. Bamulong si Zanzi, tandaan. Kung makakita tayo ng spiritual realm monster, tumakbo lang. Huwag mo nang isipin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, Lam-Ingalinga sila at walang anuman kundi tigang sa paligid.
Nagtaka si Xiao Wenzi, ano ito? Mabilis niyang napagtanto ang sitwasyon at sumigaw, nakamali tayo ng daan. Balik sa pangunahing daanan. Dalawa lang tayo dito. Kung makatagpo tayo ng isang matinding monster, tapos tayo. Itinuro ni Ipyang ang gilid at pagkatapos ay nagtanong, yung sinasabi mo na iyon, ang monster na iyon. Sa kung saan siya nakaturo, lumitaw ang isang mabangis na three-fie wolf. Nang makita ito, natarante si Zansei at sumigaw, tapos na tayo. Nakatagpo tayo ng pinakamabangis na monster sa lugar na ito. Bagaman nanginginig, nakatayo pa rin siya sa harap ni Ipyang at sumigaw, huwag kang matakot. Ang three-eyed wolf ay mabangis ngunit hindi pa ito spiritual realm level. Napakabilis lang nito, kaya ko ito, huwag ka lang magpanik. Nang makita siyang nanginginig na parang baliw, naisip ni Ipyang sa sarili, ikaw ang nagpapanik. Ro, ang mabangis na lobo ay umungol sa kanilang dalawa, sumugod pa sulong. Sumigaw si Zansei, heto na. Mabilis niyang ibinagsak ang lobo ngunit mukhang nasugatan din siya. Pagkatapos ay dumating ang ilan pa. Nang makita sila, nagmulot ng ngipin si Zansei at sumigaw, hindi maganda. Dalawa pang three-eyed wolves na magkasama ay napakadelikado. Master Yip, huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Sa sandaling ito, nagsalita si Ipyang, hayaan mong ako ang bahala dito. Pagkatapos ay ngumiti siya ng banayad sa hangin. Ang kamay na may hawak na shovel ay mabilis na bumubuo ng electric potential. Ngunit bigla, sa sandaling iyon, napansin ni Ipyang ang isang bagay. Lumitaw sa tabi niya ang lalaking iyon mula sa mission board at sinabi, Hoy, newbie. Si Long Ji Bro Long Ang. Namamahala dito ngayon. Bumulyaw ang babae na kasama niya, natarante kayo sa ganitong uri ng demon. Napakahina, tingnan niyo kung paano gumawa ang mga pros. Sumulyap si Ipyang sa kanila, iniisip, sila na naman ang dalawang goody two shoes. Sa sandaling iyon, umungol ang three-fie wolf ng may pagbabanta. Masiglang sumugod si Long, swoosh. Sa pagbuga ng dugo, lumipad ang mga ibon, nagulat sa ingay. Dalawang lobo ang nakahiga na walang ulo sa lupa. Sumigaw si Long, textbook fighting. Pinuri ng babae sa tabi niya, perpekto. Lumingon si Long Ji kay Yip at nagtanong, hindi ba ikaw ang gustong tumanggap ng high-level demon extermination mission, little noob, ha? Itinaas ng babae ang buntot ng lobo, nanunuya, biting off more than you can chew. Ang isang mahina na tulad mo ay hindi kayang hawakan ng isang level 1 danger mission. Hindi sapat ang lakas mo, mapapatay mo lang ang sarili mo at idaragdag ang iba sa panganib. Ituring mong maswerte ka na nakatagpo mo kami. Bago umalis, iwinagayway ni Long ang kanyang kamay, nagpapaalala, ang ganitong uri ng hellish battlefield ay hindi para sa mga snails. Umuwi ka na agad, sabi ng babae, mag-ingat ka. Tiningnan sila ni Yip na parang magkasintahan na mga baliw. Nanatili siyang tahimik, pinupunasan ang isang butil ng pawis. Umiyak si Zansei, tara na. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Ipyang, may pala sa balikat, nagtanong, saan? Nandito na tayo. Tapusin natin ang mission. Pagkatapos ay buong pagpas siya, tara na. Sinubukan siyang pigilan ni Zansei, masyadong delikado dito. Ngunit pagkatapos ay sumang-ayon na sumama, hintayin mo ako. Pagkatapos maglakad ng kaunti, biglang sumigaw si Zansei, nako. Masyadong makapal ang fog. Maraming monsters dito. Iniabot ang kanyang kamay kay Ipyang sa harap, binalaan niya, mabilis. Bumalik tayo. Ngunit patuloy lang siyang naglakad, na nagdulot sa kanya na sumigaw muli, Sect Leader Yip. Hindi inaasahan, lumitaw ang isa pang lobo. Biglang tumangala si Shaoxi nang may gulat. Agad pagkatapos ay sumigaw siya ng nag-aalala, tapos na tayo. Sumugod ang lobo patungo sa kanya habang hindi handa, ngunit mabilis na napugutan ng ulo ang lobo. Lumabas na inatake ito ni Ipyang gamit ang kanyang pala. Lumaki ang mga mata ni Shaoxi sa gulat, Blanca. Pagkatapos ay sumigaw siya, Sect Leader Yip. Mabilis niyang pinigilan, huwag kang magsalita. Mula sa loob ng itim na fog, umalangaw ang mga ungol ng mga hayop. Pagkatapos ng isang tunog ng pagsipol, umungol ang malalaking lobo. Umungol sila ng may pagbabanta at humakbang pasulong. Malakas na inutusan ni Ipyang, tara na. Sinundan ito ng isang tunog ng pagsipol.